Nako. Maraming salamat po sa inyo at binigyan niyo po ako ng pagkakataon, schedule dito po sa Pasay Church, ano po. At muling makabahagi sa inyo ng aralin na may kinalaman, no, sa ating pananampalataya at para sa ganon ay tayo ay lubusang lumakas sa ating pananampalataya upang hindi tayo madala sa mga tukso ng sanlibutan. Tulad ng aking pong napasimulan ng pag-aaral, ano po. Kaya lang patalon-talon tayo, hindi po chapter by chapter yung ginagawa natin. Pero sinimulan po natin yung ating pag-aaral doon po sa yung tinataludtod natin yung First Corinthians, no? Yung unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. No? At sabi nga natin ay kung may sulat, natural na meron ito merong mga problema. Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Roma dahil may problema ang mga taga-Roma. Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Efeso dahil may problema ang mga taga-Efeso. Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Meron siyang gustong maibahagi sa mga taga-Thessalonica upang masolve yung ano yung problema. So, kapag tayo nakakita ng sulat dito po sa part ng ating Bible, yung tinatawag na New Testament Scriptures, ito ay may kinalaman sa problema. Kaya sa mga sulat ay meron po tayong kinaharap. O merong kinaharap na problema yung church na kanyang sinusulatan. Tulad nitong church na nasa Corinto, merong problema. At yung mga ibang mga problema nga ating kinaharap na pag-aralan ng mga nakaraang pagtayo ko sa kasi tagal ako tumatayo rito every 2 months. Na one Sunday lang po every 2 months po ako tumatayo. So siguro nakakalimutan niyo rin yung mga iba. So dito po sa sulat ni Apostol Pablo, ang unang problema na kanyang kinaharap, no, at ganyang maitulungan, ito ay sinabi sa kanya ng iba pa mga members doon, isinulat sa kanya, inireport sa kanya ang mga bagay na ito. Ang sabi nga doon sa First Corinthians chapter 1 verse 10, sabi diyan, I appeal to you brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree with one another in what you say, and that there will be no divisions among you, but that you perfectly united in mind and thought. So sinundan po niya doon sa 11 to 13, ang sabi doon, my brothers and sisters, some from Chloe's household. Ito yung nag-marites sa kanya, no? Ito yung nag-report sa kanya tungkol sa nangyayari dito sa Corinto. Ang sabi niya, my brothers and sisters, some of Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. Ito yung unang problema eh. Isang church, isang local church, pero may nagkakagulo sila. Nagkaaway-away. Sabi doon, what I mean is this, one of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Si Cephas po yung Peter. Okay? Still, ito, gustong maging neutral. I follow Jesus Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? So yan yung unang chapter na kung saan ay tinalakay agad ni Apostol Pablo yung problema at yan ay ang problema ng divisions. Hindi sila marunong ng mathematics. Ang problema ng division, nagkakagulo-gulo sila, nagkaaway-away, nagpaparty-party. Ako kay Apollos, ako kay Paul, ako ay kay Cephas. So, yun yung unang tinalakay ni Apostol Pablo. At ito ay tinalakay niya ng 4 na chapter. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Which hindi naman natin pupuntahan yun, o kakapusin tayo sa oras. So, pagdating doon sa chapter 5, may panibago na naman problema. Ano yung problema? The 1 Corinthians chapter 5 verse 1,
Na at ito yung tinalakay natin noong nakaraan. No? At ito ay sabi na, it is actually reported that there is sexual immorality among you. Ababasa lang ni kapatid na Nahum kanina, no? Hindi ito makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga sa chapter 6, diniscuss niya ito, no? At iba pang mga suliranin ng mga taga-Corinto. Sabi yan, it is actually reported that there is sexual immorality among you and of a kind that even pagans do not tolerate. Masyado kasi itong fornication na to. Bakit? Yung mama, naantay niya umalis yung kanyang papa. Tinatabihan niya, sinisipingan niya yung kanyang madrasta. Sabi niya, a man is sleeping with his father's wife. So, yung sumunod na problema ay ano? Ay yung problem of fornication. Mula yan sa chapter 5, chapter 6 hanggang sa chapter 7. Sa chapter 7, para nga hindi magkaroon ng fornication, mabuti pa na ang lalaki mag-asawa. Ang babae magkaroon ng asawa. So, yun yung mga solusyon ni Apostol Pablo para hindi magkasala ng fornication. Okay? Hanggang sa chapter 7 yun. Kung gusto niyo pong masundan yung aking pong aralin na ito na chapter by chapter, panoorin niyo po yung aking YouTube channel. Okay? Naandun po yan. At ngayon, ay panibagong problema ang ating kaharapin at ito po yung nasa chapter 8. Okay? At dito sa chapter 8, ang sabi po ay ganito. 1 Corinthians chapter 8 verse 1, New King James Version po ang ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Now concerning things offered to idols. Okay? We know that we all have knowledge. Ano yung sinasabi niyang we know that we all have knowledge. But alam natin na may kinalaman sa sa idols. Sa idol worship. Alam natin yan eh. Kaya nga tayo, alagad na ng ating Panginoon Kristo, umalis na tayo dyan eh. Di ba? Pero problema pa rin ito ng mga taga-Corinto. Okay? Problema pa rin nila na meron pa rin sumasama sa Diyos-Diyosan. Paano kaya nangyari? Okay, so now concerning things offered to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffed up, but love edified. So anong sumunod na problema? Meron tayong problema about divisions, meron tayong problema about fornication, ngayon may problema kayo about idolatry. Okay? Ang daming problema. Ito yung pinakamaraming problema sa lahat ng libro na pinag-aralan ko, yung sa Roma, sa Efeso, no? Ito, halos chapter by chapter talaga dinidiscuss ni Apostol Pablo ang problema na kinaharap ng congregation na ito. Sa bagay, hindi po ito purely Jews eh. Ito po ay congregation ng mga Gentiles na kung saan itong mga bagay na ito ay dati nilang buhay na bagamat sila ay na-convert na sa ating Panginoon Kristo ay hindi pa rin nila na pag-iiwanan. Hindi naman talaga hindi naman tayo pwedeng makapag-expect na isang converted into Christ mabago totally pagkatapos ng bautismo. Diba? Natural yan na unti-unti lang ang pagbabago. Nasa determinasyon po ng isang taong sumumiti sa taong ng pagbabaptismo ang kanyang pagbabago. At yan ay unti-unting ginagawa. Napag-aralan natin kahapon. Kanina pala. Sorry. Tagal na rin. Kanina kay Brother Nahum yung tungkol sa problem of yung pagiging alcoholic. Actually, hindi naman po ako alcoholic. Pero teenager ako, manginginom din ako. At yung sinasabi nga niya, mula umaga hanggang gabi, nakakainom ako. Pero bakit? Nung mabautismo ako, hindi naman naalis agad yun eh. Pero dahil sa aking determinasyon, naalis ko. Diba? Bakit? Kung nakakainom ako ng 12, sumunod na inom ko, 10 na lang. Sumunod, 8 na lang.
Sumunod, 6 na lang. Sumunod, 6 uli. Sumunod, 4, 2, 1, hanggang sa hindi na. Ha? So, yun yung process. No? Kaya dito makikita natin, hindi natin ma-expect. No? Kaya dito makikita natin, ito mga taga-Corinto, ito parang ang problema, nakikristo na. Naka natin yan. So, maging ano tayo, lagay natin doon sa realidad. Hindi ka gaya ng born again kapag ikaw ay overwhelmed na ng Holy Spirit. Holy Spirit come, then you are totally changed. Di ba? Kaya nung may nabubuang. Pinipilit niya i-change yung sarili niya. Nakipag-away sa kanyang sarili na hindi naman gano'n ang proseso. Ang proseso, dapat talaga tayong magbago. At mag-determine tayo na baguhin ang ating mga sarili na hanggang sa dumating ang panahon na totally change na tayo. Diba? Sumulat siya po sa Pablo sa mga taga-Epeso eh. Biro mo, nung sumulat siya, yung establishment ng Efeso, nung sumulat siya, nasa 7 years na eh. Pero doon pa lang, no, nagkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. Doon pa lang sinusulat niya po sa Pablo. So, magkaisa sila pananampalataya at sa kanilang pagbabago. So makikita natin, nasa proseso. Pinakailangan proseso. Kaya nga makikita natin dito sa problem of division, meron pa rin silang problem of division, pagkakampi-kampi. Hindi yan ideal para sa Church of Christ. Yung problem of fornication, hindi ideal na ikaw ay sa talaga ng ating suppression yung problema ka para sa fornication. Yung lalong-lalo na itong idolatry. Hindi dapat. Dahil meron ka ng pinikilalang Diyos. At yun nga yung i-approach si Apostol Pablo dito sa sulat niya sa mga taga-Corinto tungkol dito sa sa problem of idolatry. So, sabi niya, muli natin basahin 1 Corinthians chapter 1, chapter 8, verse 1. Sabi po ng kanilang kasulatan, now concerning things offered to idol, we know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but love, edifies. Okay? Yung word po na ginamit diyan sa Greek ay idoloton. Ibig sabihin po niyan ay sacrifice to idol. Okay? At kinakain nila, ang issue dito, may pumupuna, kinakain mo yung pagkain in-offer sa idol. So may pumupuna, yung iba kumakain. Kumakain sila ng mga pagkain in-offer sa idol. Yung iba, hindi kumakain. So nagpupunahan sila yung grupo na naandun sa Corinto. Okay? Sabi niya, those who think they know something do not yet know as they ought to know. But whoever loves God is known by God. So dito sinasabi ni Apostol Pablo, yung akala mong alam mo na, sa totoo lang, wala ka pang alam tungkol sa bagay na ito. Okay, kaya nga merong sinasabi na habang dumadami ang iyong kaalaman, ay lalo mong nalalaman na marami ka pang dapat malaman. The more you learn, or the more you know, the more you learn, the more you will know that you have many more to know. Di ba? Ito, nagpaka-expert, akala na alam na nila lahat. So, puna-puna dito, puna-puna doon. Minsan ganyan ang nangyayari sa atin. Alam niyo yung pag-division ng church? Kaya nagkakaroon ng division sa church? Kasi yung isa akala niya expert na siya. Kung makapuna, kung makatodo ng
pagkikriticize doon sa kanyang kapatid. Doon nagsisimula yung yung division. At yun nga yung sinasabi ni Apostol Pablo rito, wala ka pa namang alam eh. Okay, may alam ka, pero hindi mo naman alam pa eh. Di ba? Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. So, ang tinatalakay natin dito, yung merong things offered to idol, kinakain. Okay? May inoffer sa idol. Tapos ikaw na meron sinasabi mong marami kang kaalaman at malakas ang iyong pananampalataya, pwede mo siyang kainin. Sabi naman ako sa mga may hina sa pananampalataya na natitisod, hindi siya kumain. Nakuha natin yun? Yun yung issue dito. Okay? So, sabi diyan, so then about eating, no, yung pagkain mo, doon sa nakalagay dyan food, pero dapat yan, eating things sacrificed to idol. Now, we know that an idol is nothing at all in the world. So, sinabi niya po sa Pablo yun. Yung eating food sacrificed to idol ay ito, sa Greek, na tulungan niyo akong basahin. Broseos uon ton eidolototon. Ibig sabihin, itong inoffer sa itong bagay nito na inoffer sa idol, no, kinakain niya. Okay? At sinabi niya naman dito, we know that an idol is nothing at all in the world. Ang sabi na po sa Pablo, sa totoo lang wala naman yung idol eh. Katang-isip lang yan. Walang nag-i-exist na Diyos-Diyosan. Dahil meron lamang isang Diyos. Kaya nga sabi niya, there is no, and that there is no God but one. Kung meron Diyos, isa lang yon. Kung meron pang ibang Diyos, hindi Diyos yon. At hindi yung nag-i-exist dito sa mundo. Ito ay nasa isip lang ng mga pagano. Okay? So, pagka ikaw ay nag-offer ng bagay na doon sa Diyos-Diyosan, meron ka bang pinag-offeran? Yan ang pinupunto si Apostol Pablo. Meron ba siya napag-offeran? Wala. Di ba? Kaya pag pag araw ng patay, yung mga Chinese na ginanakaw, kinakain no? Di ba? Wala ka naman pinag-offeran. Yun ang punto ni Apostol Pablo rito. Atin lahat walang Diyos liban sa isa. At kung meron man nag-o-offer ng mga bagay sa Diyos-Diyosan, wala silang ino-operan. Sa totoo lang, marami talagang Diyos na ang mga pagano. Ay, yung pinaglalaban ni Sobrano noon eh. No? Sa totoo lang, sa Biblia, sinasabi maraming Diyos. Ang sinasabi maraming Diyos ay yung katang-isip na Diyos na mga pagano. Ang sabi po doon ay ganito. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 5, for even if there are so-called gods, no, where in heaven or on earth, as indeed they are many gods and many lords. No, parang sinasabi, marami raw sinasabi ang Biblia tungkol sa sa mga Diyos. Wala po. Ang sinasabi ng Biblia, isang Diyos lang. Okay? Kung meron mga Diyos, yan po ay mga Diyos-Diyosan sa likhang isip lamang ng bang pagano. Ayan, ang daming Diyos, andiyan si Morrigan, andiyan si Dano, andiyan si Brigid, andiyan si Eric Buen, andiyan si Gia, andiyan si Hera, Aphrodite, Artemis, Athena. Ito yung mga babae, no? Danos, Minerva, Venus, Diana, Isis, Sekhmet, hindi po ito taga-Davao. Bastet, Dagta, naku, yung iba, mahirap natin banggitin. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo na bagamat maraming Diyos, ito po yun, katang isip ng tao na pinag-ooperan nila.
ng kanilang mga handog. Pero sabi ni Apostol Pablo, the 1 Corinthians chapter 8, verse 6, yet for us, we Christians, we disciples of Christ, there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Isa lang ang Diyos. Yung Diyos-Diyosan, hindi Diyos. At kung mag-offer ka man sa Diyos na yan, wala kang pinag-o-operan. Ha? Bakit pinagdidiinan ni Apostol Pablo yun? Kasi nga yung doon sila nagtatalo eh. Uy, inoffer sa Diyos, Diyosan, tapos kinain. Ha? Kinain niya, inoffer yan doon sa Diyos, Diyosan, hindi naman inoffer doon sa ating Diyos. So yun yung ano doon, no? So, ang sabi niya sa Tagalog, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at ayon sa Kanya at isa lamang Panginoon sa Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Okay, sa English, basahin natin doon sa 8:7, sabi, but not everyone possess this knowledge. Sabi ni Apostol Pablo, so doon sa taga-Korinto, hindi naman lahat kayo meron ganitong kaalaman. Ha? Hindi lahat ng, siyempre, converted from the Gentiles, converted from the pagan. Hindi kaagad nila alam ang bagay na ito, na iisa naman Diyos. Okay? So, sabi dyan, but not everyone possess this knowledge. The knowledge that there is only one God and that idols are kathang isip lamang nila. Some people are still, nasin ninyo, so accustomed to idols that when they eat sacrificial food, they think of it as having been sacrificed to a God, and since their conscience is weak, it is defiled. Nakita niyan? Kapag kinain niyo yung sacrificial, para bang ang isip niya, uy, inoffer sa idol, ba't mo kinain? Di ba? Dahil mahina ang kanyang konsensya o mahina ang kanyang pananampalataya because of lack of knowledge, nagiging siya, natitisod siya at pangalawa, nagiging judgmental siya doon sa may malakas na pananampalataya at at kaya niyang kainin sapagat naniniwala siya, wala namang pinag-operan yan eh. Tama natin yan? Wala naman talagang pinag-operan eh. O di, pwede kong kainin yan, hindi naman yan in-offer sa Diyos. Okay, sa Tagalog natin babasahin, sabi, gayon may wala sa lahat ng mga taong kalamang ito o yan, kundi ang ilan sa hanggang ngayon ay namimihasa sa Diyos-Diyosan. Church ng Corinto, may mga member na namimihasa pa rin sa Diyos-Diyosan. Nagkakaintindihan tayo. Okay? Nakukuha nyo? Member na sila ng church ng Corinto, pero ilan sa kanila namimihasa pa sa Diyos-Diyosan. Ang katsyan ay kumakain na parang isang bagay na ihahin sa Diyos-Diyosan. Nakita niyo yung punto sa Apostol Pablo? Ha? Akala niya meron talaga yung Diyos-Diyosan ay talaga nag-exist, at kapag meron ay merong kumain ng mga bagay na inahin sa Diyos-Diyosan, nagkakaroon siya ng problema. Kanyang budhi. Nakikita niyo yung kanyang kapatid. Uy, kumakain siya. Okay? Di ba? Yan ang inaano dun eh. Kumakain siya. Kinain niya sa Diyos-Diyosan eh. Sabi naman isa, bakit? Meron bang Diyos? Maliban sa isa? Yung bang pinagkainan niya, may tunay bang Diyos yan? Nag-i-exist ba yan? Yun ang yun yung argumento dyan nito yan. At kanilang bundi ay palibasa ay mahina ay nahahawa. Okay, tuloy natin sa verse
8. Kaya sabi ng Apostol Pablo, but food does not bring us near to God. Yun ang argumento ng Apostol Pablo. No? We are not worse if we do not eat. And no better if we do eat. Okay? Sa Tagalog, sabi, dapat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Okay, ang sinasabi diyan yung pagkain ng inihain sa Diyos-Diyosan. Okay? Nakaya natin yun? Hindi sa atin magtataguyod yan sa Diyos. Kung kumain man tayo, sabi niya, kung tayo hindi magsikain, hindi tayo lalong mabuti. Kung tayo na magsikain, sabi na, kung hindi tayo masama kung tayo magsisikain. Si Apostol Pablo na nagsabi yan. Yung mga hinain na pagkain sa Diyos-Diyos, ang kainin mo yan, hindi yan sa iyong ikasasama. Kung hindi ka naman magsikain, hindi yan sa iyong ikabubuti. Hindi tayo itataguyod niyang pagkain na yan na ini-issue natin para sa ating Diyos. Okay? So, walang kinalaman po ito sa Acts chapter 15. Okay? At walang kinalaman ito sa 1 Timothy chapter 4. Okay? Ito ay bukod na problema na hindi kasama sa konteksto ng dalawang binanggit. Kasi kung minsan, pag pinag-aaralan ito, tatakbo dun eh. Sa 1 Corinthians 15, sa Acts chapter 15, ang pinagbabawal doon dahil sila ay hintil na at hindi na nga sila nire-require ng circumcision, pinagbabawalan sila. Sinasabihan sila na abstain from things offered to idol. Ibig sabihin, huminto na kayo sa pag-aalay. Huminto na kayo ng paghahandog na sa inyong idol. Dahil hindi naman talaga yung Diyos, meron na tayong Diyos na kinikilala na ito ang tunay na Diyos, tigilan nyo na ang paghahandog sa Diyos sa Diyos na yan. Yun ang ibig sabihin sa Acts 15. Ni walang pagbabawal ng pagkain doon. Ang sinabi doon, yung mga bagay na hinihain sa Diyos, tigilan nyo na. Kagaya ng paghahain nyo ng dugo, kagaya ng paghahain nyo ng binigti, at kagaya ng paghahain nyo ng fornication. Kung pagkain nyo, kinakain sa fornication? Taka natin yan. So, ibang subject yun. Kaya ko lang binanggit bakit yung Acts 15, baka lang may asalbit, bakit Acts 15? Iba po ang konteksto ng Acts 15 kaysa dito sa Corinto. Dito talaga kinakain nila eh. At hindi naman pinagbabawal ni Apostol Pablo ang pagkain. Kasi nga naniniwala siya, wala nang pinag-operan. Hindi naman masama yun. Kaya sabi niya, dapat ang pagkain na hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama kung tayo di magsisikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo magsisikain. Kaya sa chapter 10 na sinabi, yung mga bibili nyo sa mga pamilihan, sa palengke, nagaling yun sa pag-o-offer sa Diyos-Diyosan, tapos dadali sa palengke, binibenta, kain. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kasi yung ang ini-issue nyo, dahil yan ay in-offer sa idol, hindi natin dapat kainin. Wala ngang idol. Na? So hindi yan marumi. Pagkain nga yan in-offer mo nga lang doon sa yung isip mo, in-offer mo yan sa Diyos na wala naman, na hindi naman nag-i-exist na Diyos. Nagkakaintindihan tayo. So, verse 9, ang sabi ko verse 9 dapat, pero verse 5 yun. Okay, sabi doon, be careful, however, that the exercise of your rights, does not become a stumbling block to the weak. So, merong malalakas, nakakala nila meron silang karapatan. Okay, may rights sila eh. Dahil malakas sila,
kaya nila, ng budhi nila, kumain ng bagay na yan sapagkat alam nila na wala namang pinag-opera ng idols. No? Nagiging stumbling block ito ng nung mga mahihina. Nata natin yan? Siyempre, ikaw na magbibigay. Di ba? Kagaya rin niya ng mga, ikaw yung nakakaalam, mas malakas ang iyong pananampalataya, ikaw na ang magbigay. Kasi nagiging stumbling block yan doon sa doon sa mahihina ang pananampalataya at ang kanyang konsensya. Tagalog, sabi, dapat magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito. Saan nila nakuha yung kalayaan? Doon sa kanilang dami ng kanilang kaalaman at lakas ng kanilang pananampalataya. Ay maging katitusuran sa sa mahihina. Totoo naman po yun. Sa loob ng isang church, meron talagang malakas ang pananampalataya at meron ding mahihina ang pananampalataya. Meron mga fast learner, meron slow learner. At merong dati ng converted, mas marami pong alam yon kaysa sa new converts. So, ang status ng learning ay magkakaiba. Ang lakas ng pananampalataya ay magkakaiba. Pero yung malalakas na sa pananampalataya, dapat i-considera mo ang mahihina sa pananampalataya at ikaw namang mahina, huwag ka namang judgmental. Nagkakaintindihan tayo ron? Magkaisa tayo. Kaya nga sa unang palang chapter, di ba? Magkaroon tayo ng pagkakaisa sa ating pag-iisip at sa ating paghatol. Kakaintindihan tayo ron? Okay. Parang lumampas tayo. Ito na ba tayo? Pero ba tayo? Yes. Yung line, nabasa na natin, Okay, 10. Okay, for if someone with a weak conscience, itong weak conscience with pananampalataya, sees you with all your knowledge, eating in an idol's temple. Talagang to? Sa templo pa mismo kumakain. Di ba meron tayong mga kapatid na, uy, ba't punta ka doon sa church ng Catholic? Di ba? Ganun, di ba? Ikaw kasi alam mo naman na hindi ka nung, kung talaga sa church ng Catholic, hindi ka naman talaga sasamba doon. Di ba? Nagkataon may mga kaibigan ka, di ba? Pero yung mga mahihina sa pananampalataya, bakit ka na doon sa Catholic? Bakit ka nagsa-celebrate ng Valentine? Bakit ka nagsa-celebrate ng Christmas? Ganun ba? Na alam naman natin na hindi naman dapat ng pagtalunan. At yun rin yung nandito. Mahirap dun sa mahina ang pananampalataya. Ikaw na malakas ng pananampalataya, andun ka sa templo, tapos nakikikain ka pa ron. Na ang alam nitong mahina sa pananampalataya, nag-aalay sila sa sa idol. Nagkaintindihan tayo ron? Okay. Boss, hindi ko in-endorse pumunta kayo sa Catholic Church. Ibig sabihin, nagkaintindihan tayo ron? Pero sometimes nangyayari, di ba? Na hindi natin iwasan, lalo na nakikipaglibing tayo. Nakikipaglibing tayo. Pumasok sa Catholic Church, anong gagawin natin? Sa labas lang tayo. Iba nasa labas lang eh. Ikaw na pumapasok. Nagkaintindihan tayo ron? Masyadong hindi, na tayo, Church of Christ, hindi na tayo dyan. Gano'n? Nagkakaintindihan tayo ron? Okay, there. For if someone with the weak conscience sees you with all your knowledge eating in an idol's temple, won't that person be involved to eat what is sacrificed to idols? Tagalog niya, sabi, sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman, ayan, nakita mo, malakas yung kaalaman mo, malakas yung pananampalataya, na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga, titibay ang kanyang buti kung siya'y mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa Diyos. Ay, makikain na rin ako. Diba? Pero ang kanyang kaisipan, ito ay inihain sa
sa Diyos-Diyosan. Na ikaw naman, ang kaisipan mo, wala naman Diyos-Diyosan. Pwede ko nung kainin yan. Di ba? Kailangan nga natin yan. Meron mga kuminsan, pagpasok ng bahay, di naman lahat tayo, Church of Christ. Meron tayong kasamang Catholic. Nakita yung Virgin Mary. Alisin mo yan. Alisin niya, yung kasera namin yan. Di ba? Pero may makita kang Buddha, hindi pinupuna. Diyos-Diyosan din yun. Di ba? Ang dekorasyon niya, Buddha, hindi pinumpuna. Pero pag nakita si Mary, pinumpuna. No? Nagkaintindihan tayo doon. Di ba? Nagkakaintindihan tayo doon. Hindi ko in-endorse si Mama Mary. Sambay natin. Kundi, dapat naiintindihan ng lahat yung mga bagay na nangyayari dito sa mundo na mayroong mga bagay na hindi naman natin talaga maiwasan. At kung tayo malakas ang ating pananampalataya, baliwala yun. Nakita mo natin si Mary dyan sa bahay natin na hindi natin maalis dahil yan ay bahay ng kasera natin. O kaya nakikitira na tayo. Kaya natin yan. So pagkat kung makita ng sino mang ikaw ay may kaalaman na makisalo sa pagkain sa templo ng Diyosan, hindi ba titibay ang kanyang budik kung siya ay mahina upang kumain ng mga bagay na mahina, ang mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Okay. So this weak brother or sister whom Christ died is destroyed by your knowledge. Kasi sa lakas ng iyong kaalaman at sa lakas ng iyong pananampalataya na gagawa mo yung mga bagay na alam mo wala namang pagkakasala, nati-destroy naman yung pananampalataya ng isa. Ano natin yun? So kinakailangan you take consideration of the weak brother. Okay? Huwag mong tuyain. Yung isa, nanunuya pa eh. Tutuyain pa yung mahina ang pananampalataya. Ito naman si mahina sa pananampalataya. Pero mapaghatol naman. So, yun yung nagiging problema sa loob ng church. At yun ang nagiging cause ng division. Sapagkat sa pamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina. Ang kapatid na dahil sa kanya ay namatay si Kristo. Pansinin nyo, kapag mahina ang pananampalataya, mapaghatol yan. Natitisod tuloy siya. Kapag malakas ang pananampalataya, mapagtuyaw. Ano na yun? Mapagtuya. Yan yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa Roma eh. Tingnan niyo sa Roma, chapter 14, verse 1 to 3. Dapat ang mahina sa pananampalataya, tanggapin ninyo. Kasi ibig sabihin, sinasabihan dito yung malalakas sa pananampalataya. Yung malalakas sa pananampalataya, tanggapin yung mahihina sa pananampalataya upang upang pagtalunan ng kanyang pag-aanin lang. Huwag yung pagtalunan yung nag-aanin lang. Kasi mahina nga siya eh. Mahina ang pananampalataya, natural na mag-aalinlangan siya. Sabi sa niya, panunuya eh. Okay? May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahina, kumakain ng gulay. So makikita natin, itong pananampalataya ito may kinalaman sa pagkain. Meron siya nakakain. Yung malalakas, kaya niya kainin lahat. Pero mahina, meron may limitasyon. Meron siyang hindi kinakain, meron siyang kinakain. Okay? So sabi niya, ngunit ang mahina kumakain ng gulay. Ang kumakain, sabi? Huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. Ikaw kumakain, huwag mong sa ibang salin tuya eh. Huwag mong tuyain. Yung hindi kumakain, hindi ko kaya kainin yan. Tinutokso pa, di ba? At ang hindi kumakain, sabi? Patol sa kumakain sapagkat siya ay tinanggap ng Diyos. Naka natin yan? Yan ang nagiging sitwasyon. Yung malalakas sa pananampalataya, binabaliwala nila yung mahihina. Wala ka. Pero yun namang mahihina sa pananampalataya, nakatulan. Malalakas sa pananampalataya. Hindi nagkakaisa. Taka natin yan. At ang apil ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Corinto, ang pangunahing apil ni Apostol Pablo dito, magkaisa. I-considera ng bawat isa ang bawat isa.
Ikaw na may kakayang kumain ng mga bagay ng Diyos-Diyosan sapagkat alam mo na wala naman talagang Diyos-Diyosan na pinaghainan, na kaya mong kainin yan, huwag mong baliwalain ang mahihina. At kung ikay makapagpatisod sa mahina, mas mabuti pang huwag ka na lang kumain. Diba? At yun nga, sabi doon, when you sin against them, in this way, and wound their weak conscience, you sin against against us. Ikaw na malakas ang pananampalataya, ikaw na lang umiwas. Huwag mo na sadya yung pakita pa na kaya mong kumain ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan na alam mo na wala naman tong hindi ka naman madi-discredit ito sa Diyos. Kasi kapag nakita ka ng mahina sa pananampalataya, siya ang maapektuhan. Nakuha natin yan? Siya yung masusuglatan. Siya yung masasaktan. Siya yung matitisod. At Tagalog natin basahin. At sa ganitong pagkakasala lamang sa mga kapatid at sa pagkakasugan ng kanyang buti, kung ito'y mahina, ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya ang tagubilin ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, therefore, if I eat causes my brother or sister to fall into sin, ano sabi niya? I will never eat meat again. Yung sinasabing meat dito, meat offered to idol. Hindi na ako kakain yan. Kasi ayoko matisod ang aking kapatid na mahina sa pananampalataya so that I will not cause them to fall. Nakata niyan? Sabi doon sa Tagalog, kaya ko ang pagkain ay makapagpapatisod sa akin sa kapatid. Sakripisyo na lang. Kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati na inoffer sa idol upang ako'y huwag makapagtisod sa aking kapatid. So ito yung solusyon ni Apostol Pablo. Ito yung solusyon niya. May malalakas ang pananampalataya, kaya kumain. Doon pa sa templo pupunta. Huwag ka na lang kumain. Para hindi matisod ang iyong kapatid. Ito pong pinag-aralan natin, walang kinalaman sa Acts 15, wala rin kinalaman ito sa blood eating. Ito po may kinalaman sa sa lakas ng pananampalataya at hina ng pananampalataya na ikonsidera ng malalakas na sa pananampalataya ang mahina sa pananampalataya. At kung kaya mo kainin yung mga bagay na inain sa Diyos-Diyosan, ako mo na lang. Huwag ka lang makapagpatisod sa iyong kapatid. At kung kayo bitin sa aking lesson, pwede niyo naman puntahan yan sa aking YouTube channel. Things offered to idols. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Brother Gambot, for the lesson that you shared to us. Tayo po, mga kapatid, ay dadako na sa ating susunod na bahagi ng ating pagsamba. At ito po ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Atin pong buksan ang ating mga himnaryo sa hymn number 308 in preparation for our partaking of the Lord's table. 308.